Good day everyone! So before we start, tignan muna natin yung paligid natin. Sobrang init na ng panahon, di ba? Bilang mga future electrical engineers, alam nating malaki ang kinalaman ng energy consumption natin sa climate change. Pero ang tanong, may paraan ba para magkakuryente tayo nang hindi natin sinasakripisyo ang kalikasan? So ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-exciting na topic sa renewable energy, which is ang hydrogen power plant. So bakit exciting? Kasi isipin ninyo ang hydrogen ang pinaka-common na element sa buong universe. At ang pinaka-cool na part, kapag ginamit natin ito para gumawa ng kuryente, ang tanging waste o byproduct na lumalabas sa system ay pure water vapor. Walang carbon, walang usok, tubig lang talaga. It sounds like magic, pero it's actually pure engineering. Dito sa report namin, hindi lang namin kayo lulunurin sa mga technical terms. Gusto namin i-paint ang picture kung paano nga ba gumagana ang isang hydrogen power plant. Mula sa paghihiwalay ng hydrogen sa water through electrolysis, hanggang sa pag-convert nito into usable electricity. Pag-uusapan din natin ng realistic. Bakit hindi pa natin ito nakikita sa bawat kanto? Ano ba ang mga challenges pagdating sa storage at sa cost? At higit sa lahat, may pag-asa ba itong i-implement sa Pilipinas para mabawasan ang dependence natin sa coal? Ang goal namin ay pagkatapos ng presentation na ito, hindi nyo lang makita ang hydrogen bilang isang gas sa periodic table, kundi bilang isang real-world solution para sa mas sustainable na kinabukasan. Ngayon, let's get to the heart of the matter. Ano nga ba talaga ang isang hydrogen power plant? Kung titignan ninyo ang slide, tinawag natin itong isang concept design. Bakit concept? Kasi kahit may mga gumagana ng ganitong planta sa ibang bansa, we are still perfecting this technology para maging widespread o standard source ng kuryente globally. Para sa ating mga future engineers, ito ang blueprint ng kinabukasan. Isang vision na unti-unti na natin ginagawang realidad para sa mas malinis na mundo. Essentially, it is a facility that uses hydrogen to produce electricity. Pero, clear check muna tayo. Hindi ito gaya ng coal plants na kailangang magsunog ng uling at magbuga ng nakalalasong usok. Isipin nyo na lang, ang hydrogen ay isang super fuel. It is the lightest and most basic element. Pero, ang energy density nito ay napakataas. Sa facility na ito, imbis na carbon emissions, ang tanging output natin ay malinis na kuryente at tubig. Para tayong gumagamit ng isang makina na kumukuha ng lakas mula sa elementong pinakasagana sa buong universe. Ang keyword dito ay widespread source. Hindi lang natin gustong makapagtayo ng isa, dalawa, planta. Ang tanging vision natin ay tuluyang palitan ang mga dirty energy sources ng ganitong posibilidad. Isipin nyo ang impact nito sa climate change kung bawat syudad ay may ganitong system na sustainable at scalable. Kayang mag-supply ng malalaking industry na hindi sinisira ang kalikasan. In summary, it's more than just a building. It is a technological solution. Dito nagtatagpo ang science at ang pangangalaga sa environment. At dahil alam na natin ang definition, siguro ang tanong nyo na ngayon ay, paano ba talaga nangyayari ang magic sa loob ng plantang ito? Ngayon, dumako naman tayo sa heart and soul ng operation, ang working principles. Paano nga ba nagiging kuryente ang liquid hydrogen? Isipin ninyo ang facility nito ay parang isang dambuhalang storage system. Nag-uumpisa tayo sa malaking tanks na puno ng liquid hydrogen. Ang hydrogen na ito ay dadaloy sa libu-libong hydrogen fuel cells. Para mas madaling ma-visualize, isipin nyo na ang fuel cells ay parang mga batteries. Mayroon silang electrolyte fluid at dalawang terminals, ang positive at negative. Pero ang kaibahan, ang ordinaryong battery ay nauubos ang charge. Ang fuel cell naman, hanggat sinusustentuhan mo ng hydrogen, tuloy-tuloy itong magpuproduce ng kuryente.
para itong battery na hindi kailanman namamatay basta't may fuel. Dito na papasok yung science. Ang mga reactants, specifically hydrogen at oxygen, mula sa hangin ay magsasama sa loob ng cell. Kapag nag-intermingle na sila sa electrolyte, magkakaroon ng chemical reaction. Ang resulta, isang electrical charge at heto ang pinakamaganda, tubig. Habang yung tubig ay lumalabas sa kabilang port bilang byproduct, yung kuryente naman ay nagkokolekta mula sa mga terminals. Isipin nyo yung galing ng engineering dito. Habang gumagawa tayo ng kuryente para sa mga syudad, ang tanging usok na nilalabas natin ay malinis na tubig. It's a win-win for us and for nature. Pero hindi lang doon nagtatapos yun. Dahil minsan, mas marami tayong nagagawang kuryente kaysa sa kailangan natin. Ini-store muna ito sa mga gigantic multi-ton batteries. Ang mga higanting bateryang ito ay nagsisilbing buffer o backup natin. Kapag kailangan na ng kuryente, halimbawa tuwing peak hours, ilalabas ito mula sa mga baterya at ipapadala sa local power grid. Gaya ng kahit anong traditional power plant nakaalam natin. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-importanting component sa ating hydrogen power plant. So ito ay walang iba kundi ang battery. Sa slide na ito, hihimayin natin ang dalawa sa mga pangunahing bahagi ng isang baterya, ang electrolyte at ang anode, pati na rin ang kani-kanilang mga functions para mapagana ang system. So unahin natin ang electrolyte. Isipin nyo ito bilang isang medium o ang daanan para dumaloy ang kuryente. Sa madaling salita, ito ay isang chemical compound na nagiging ions kapag ito ay tinunaw o hinalo sa isang solution. So dahil sa mga ions na ito, nagiging possible ang pagdaloy ng electric current sa loob ng baterya. So ang electrolyte ay hindi lang basta liquid, so maaari rin itong maging paste-like substance depende sa design, o ilan sa mga halimbawang makikita niyo ay ang ammonium chloride, zinc chloride, at ang matapang na sulfuric acid na madalas natin makita sa mga lead-acid batteries. So meron din tayong advanced materials gaya ng lithium tin phosphorus sulfide na ginamit sa mga makabagong solid-state tech. So dako naman tayo sa may anode. Kung ang electrolyte ang daanan, ang anode naman ang nagsisilbing source ng kuryente sa loob. Ito ang tinatawag natin na negative electrode o ang reducing electrode. So bakit? Kasi sa bahaging ito nagaganap ang oxidation, kung saan nag-release ng anode ang mga electrons papunta sa external circuit. Kumbaga siya ang nagbibigay ng energy para umilaw ang baterya o ang bumbilya o gumana ang ating mga makina. Ang mga karaniwang materyales na ginagamit bilang anode ay ang zinc, metallic lithium, at lead. So sa kabuuan, ang pagtutulungan ng electrolyte at anode kasama pa ang cathode na tatalakayin natin sa susunod ang nagbibigay daan sa chemical reactions na nagpaproduce ng kuryente. Napaka-crucial na maintindihan natin ito lalo na sa context ng hydrogen power plant dahil ang energy storage ay isa sa mga haligi ng sustainability sa ating field. Okay, so ngayon naman magtutungo naman tayo o magpo-focus naman tayo sa katuwang ng anode na tinalakay natin kanina. So ito ay ang cathode. Kung matatandaan ninyo, ang anode ang naglalabas ng electrons, so dito naman sa cathode papasok ang lahat ng yon. Ang cathode ay kinikilala bilang positive electrode o ang tinatawag nating oxidizing electrode. Sa madaling salita, siya ang sinasabing receiver o tumatanggap ng ating electrons galing sa external circuit. So habang nangyayari ang electrochemical reaction sa loob ng baterya, ang cathode ay dumadaan sa proseso ng reduction. Ito, kaya naman napakahalaga ng role nito para makumpleto ang daloy ng kuryente at mapanatili ang energy balance sa loob ng cell. Pagdating naman sa mga materials na bumubuo rito, gumagamit tayo ng mga substance na may mataas na affinity sa electrons. Ilan sa mga common examples na makikita natin sa slide ay ang manganese dioxide, carbon, at copper. Ginagamit din ang lead dioxide lalo na sa mga heavy-duty na applications. So ang bawat material na ito ay pinipili base sa kung gaano ka-efficient ang magiging reaction nito sa electrolyte para makapag-produce ng sapat na voltahe. Isipin niyo na lang na kung walang cathode, walang kuryenteng lalabas sa ating baterya. So, walang tatanggap sa mga electrons na pinapalaya ng anode. Hihinto ang buong system.
So, siya rin ang nagbibigay buhay sa mga devices at power systems. Ngayon naman, i-visualize natin ang lahat ng concepts na nabanggit ko kanina sa pamamagitan nitong battery schematic diagram. So, dito natin makikita kung paano talaga nag-uusap ang mga components sa loob ng isang cell. Kung titingnan nyo ang diagram, makikita nyo sa kaliwa ng ating anode at sa kanan naman ang ating cathode. Mapapansin nyo ang maliit na violet dots na nagre-represents ng electrons at ang light blue circles naman para sa mga positive ions. Ang key takeaway dito ay ang direksyon ng daloy. Ang mga electrons ay lumalabas mula sa anode, dadaan sa ating external circuit na sa diagram na ito ay kinakatuwa ng isang bumilya. At babalik papasok sa cathode, ito ay tinatawag nating electron flow na siyang nagbibigay ng kuryente sa ating load. Habang dumadaloy ang electron sa labas, meron ding nangyayari sa loob ng ating electrolyte solution. Ang electrolyte ang nagbibigay ng medium para sa mga positive ions na lumipat sa kabila. Pero pansinin nyo yung guhit sa gitna. Yan ang tinatawag nating semi-permeable barrier. Napaka-importante nito dahil pinapayagan nito ang pagdaan ng ions pero hinaharangan nito ang electrons para hindi sila mag-short circuit sa loob. Dahil sa barrier na ito, napipilitan ang mga electrons na dumaan sa wire sa labas. Iyon ang dahilan kung bakit umiilaw ang ating bulb. Sa madaling salita, ang diagram na ito ay isang cycle ng energy conversion, chemical energy na nagiging electrical energy sa labas, habang pinapanatili ang ion balance sa loob. Isang simple pero napaka-epektibong sistema para sa ating hydrogen power plant applications. Ngayon naman, pag-usapan natin ang construction o kung paano binubuo ang isang battery na ginagamit bilang reference sa ganitong system. Sa slide, makikita natin ang iba't ibang components ng isang typical na battery. Una, meron tayong metal can na nagsisilbing positive terminal. Sa loob nito ay may carbon rod na tumutulong sa pag-conduct ng kuryente. Sunod naman ay ang zinc case na nagsisilbing negative electrode o anode. Ito ang bahagi kung saan nagaganap ang oxidation reaction o kung saan naglalabas ng electrons. Sa loob ng battery, meron ding manganese dioxide na nagsisilbing cathode material. Ito naman ang tumatanggap ng electrons during the chemical reaction. Meron ding moist phase na ammonium chloride na nagsisilbing electrolyte. Ito ang medium na nagpapahintulot sa paggalaw ng ions sa loob ng battery para makomplete ang circuit. At sa pinakailalim naman, makikita natin ang metal bottom na nagsisilbing negative terminal. Sa kabuuan, ang bawat component na ito ay may kanya-kanyang role para makapag-produce ng electrical energy mula sa chemical reaction. Kahit ang simpleng itsura ng battery na ito, complex ang proseso na nangyayari sa loob nito. Mahalaga nating maintindihan dahil ganito rin ang basic principle na ginagamit sa mas advanced na system tulad ng mga hydrogen fuel cells. So, sa part naman na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ina-apply ang prinsipyo ng battery at fuel cell sa isang hydrogen power plant. Sa isang hydrogen power plant, ang pangunahing ginagamit ay hydrogen fuel cells para makagawa ng kuryente. Ang hydrogen gas ay ini-store at pinapasok sa system kung saan ito dumadaan sa proseso na katulad ng ipaniliwanag ko kanina. Sa loob ng fuel cell, nagkakaroon ng chemical reaction sa pagitan ng hydrogen at oxygen. Sa prosesong ito, nahahati ang hydrogen at naglalabas ng electrons na dumadaloy sa external circuit at nagpo-produce ng electrical energy. Ang kuryenteng ito ay maaaring gamitin agad o kaya naman ay i-store sa batteries depende sa pangangailangan. Dahil dito, nagiging flexible ang system kung saan pwedeng gamitin sa iba't ibang applications tulad ng power supply, sa bahay, industriya, o kahit sa transportation. Isa sa pinakamalaking advantage ng hydrogen power plant ay ang pagiging environmental friendly nito. Dahil tubig lamang ang byproduct, nababawasan ang pollution kumpara sa traditional power plants na gumagamit ng fossil fuels. Bukod dito, mataas din ang efficiency ng fuel cells at pwede itong maging sustainable source of energy lalo na kung ang hydrogen ay galing sa renewable resources. Sa kabuuan, ang hydrogen power plant ay isang makabagong paraan ng pag-produce ng kuryente na mas malinis, mas efficient at mas sustainable na hinaharap. So sa part naman na to, pag-uusapan natin yung chemical reaction sa zinc carbon battery. Importante ito kasi dito natin makikita kung paano nagkakaroon ng hydrogen sa mga ganitong system. Hunahin natin yung mga parts ng battery. Meron tayong anode na gawa sa zinc.
Dito nangyayari yung paglabas ng electrons. Then yung cathode na manganese dioxide. Tapos may halong carbon para mas gumanda yung daloy ng kuryente. At meron ding electrolyte na ammonium chloride na tumutulong para gumalaw yung mga ions sa loob. Ngayon, sa overall reaction, nagre-react yung zinc at manganese dioxide para makabuo ng bagong compounds. Kahit mukhang simple, medyo komplikado talaga yung actual na proseso. Hatiin natin para mas malinaw. Sa anode, yung zinc ay naglalabas ng electrons. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng energy. Sa cathode naman, ginagamit yung electrons na yon para mag-react yung ammonium at manganese dioxides at nakakabuo ng water at ammonia. Ngayon, importante ito. Habang nangyayari yung reaction, may nabubuong hydrogen gas. Since gas siya, pwedeng tumaas yung pressure sa loob ng battery kung hindi siya makokontrol. Kaya may dalawang paraan para maiwasan yon. Una, yung ammonia ay nagre-react para maging stable na compound. Pangalawa, yung hydrogen mismo ay nagre-react ulit para maging water. Kaya nababawasan yung gas sa loob. So sa madaling salita, nakokontrol yung pressure habang tuloy pa rin ang reaction. At mahalaga to kasi pinapakita nito kung paano nabubuo yung hydrogen na ginagamit sa mas advanced na hydrogen power plant system. So dito natin makikita na kahit simpleng battery, may concept na ng hydrogen production na pwede pang gamitin sa mas malaking energy systems. So sa slide naman na ito, papag-usapan natin kung paano nga ba gumagana ang hydrogen fuel cell. Makikita natin sa picture yung tinatawag na fuel cell stack, kung saan nangyayari yung conversion ng hydrogen into electricity. Simulan natin sa kaliwa. Dito pumapasok yung hydrogen gas. Pagdating niya sa anode, hinahati siya into two parts, protons at electrons. Yung electrons, hindi sila dumadaan sa loob agad. Dadaan muna sila sa external circuit at dito nabubuo yung kuryente na pwede natin gamitin. Ito yung pinaka-importante kasi dito nanggagaling yung electricity. Samantalang yung protons, dumadaan sila sa gitna na tinatawag na proton exchange membrane. Special layer ito na pinapadaan lang yung protons pero hindi yung electrons. Ngayon, pumunta naman tayo sa kanan. Dito naman pumapasok yung oxygen galing sa hangin, sa side ng cathode. Pag nag-meet na yung protons, electrons at oxygen, nagkakaroon ng reaction at bumubuo ng water at konting heat. So, ibig sabihin, ang output ng system na ito ay electricity, tubig at init. At ang maganda dito, malinis siya kasi walang harmful na usok. Tubig lang ang byproduct. Makikita rin natin na may tinatawag na hydrogen recycling. Ibig sabihin, yung hindi nagamit na hydrogen ay pwedeng ibalik sa system para hindi masayang. So, in summary, ang hydrogen fuel cell ay nagko-convert ng hydrogen at oxygen into electricity sa isang malinis at efficient na paraan. Kaya isa ito sa mga promising na technology para sa future energy system. So, dito naman po, ipapaliwanag ko kung paano gumagana yung fuel cell. So, yung step 1 and 2 po, or yung hydrogen and anode, pumapasok po ang hydrogen gas sa loob ng cell. Pagdating sa anode, hinahati ito ng isang catalyst upang makahiwalay ang positive hydrogen ions at negative electrons. Sa step 3 naman po and 4, ang PEM and electricity, may harang sa gitna na tinatawag na PEM or polymer electrolyte membrane na pinapadala lang dito ang mga positive ions. Dahil bawal dumaan ang mga negative electrons, napipilitan silang umikot sa external circuit sa labas, sa itaas. Ang pagdaloy na ito ng electrons ay mismong gumagawa ng kuryente para umandar ang sasakyan. So, yung step 5 and 6 naman po, yung oxygen and cathode. Sa kabilang side, humihigop naman ang system ng oxygen mula sa hangin sa labas pagdating sa cathode. Nagkikita ulit yung electrons, hydrogen ions at ang oxygen para mag-combine. And sa last step naman po, yung water. Kapag nagsama-sama ang hydrogen at oxygen, nagiging tubig ito. Kaya eco-friendly ang fuel cell vehicle. Imbis na nakakalasong usok, malinis na tubig ang lumalabas sa tambutso. So, this slide naman po ay tungkol sa working principle o kung paano gumagana ang hydrogen fuel cell. Yung hydrogen fuel cell po ay parang baterya na di nalolobat. Gumagana ang fuel cell na parang baterya, pero hindi ito naubusan ng charge. Tuloy-tuloy ito na nagpo-produce ng kuryente at
mainit hanggat sinusupplyan mo ng fuel. So, ang structure naman po nito, meron itong dalawang electrodes, ang anodes, negative, at ang cathode na positive. Sa gitna nila, may napakalaman na electrolyte. So, dito naman po yung process. Ang fuel tulad ng hydrogen ay pinapasok sa anode, habang ang hangin o oxygen naman ay sa cathode. Pagdating sa anode, may isang catalyst na naghahati na sa hydrogen molecules para maging protons at electrons. Magkakahiwalay at ang dadaanan nila, ang mga electrons ay iikot sa external circuit. And pag-ikot ito ay gumagawa ng kuryente and ang mga protons naman ay didiretso at tatawid sa electrolyte papuntang cathode. So, yung results po nito, pagdating sa cathode, magkikita-kita ulit sila ng protons at electrons at sama-sama silang sa oxygen para makabuo ng tubig at init. So, dito naman po, kung paano yung proseso sa loob ng hydrogen fuel cell. So, paghahati sa anode, pagpasok po ng hydrogen sa anode, gagamit ng platinum catalyst para paghiwa-hiwalayin ang hydrogen atoms. Magiging protons, positive, at electrons, negative ang mga ito. So, yung papel po ng PEM o ang polymer electrolyte membrane ay parang bouncer. Pinapadaan nito ang mga protons papuntang cathode pero binablock niya ang mga electrons. So, sa pagdaloy po ng kuryente, hindi makakadaan ang membrane, ang mga electrons, mapipilitan silang dumaan sa isang wire o external circuit. Ang pagtakbo nito, ang electrons ang bumubuo ng electric current. So, sa kabilang side ng cathode, magsasama-samang muli ang mga protons at electrons at ang oxygen na galing sa labas. So, yung result po nito o yung byproduct sa tulong ulit ng platinum catalyst, ang combination na ito ay nagre-resulta ng heat at ng water. So, dito naman po yung schematic diagram ng hydrogen fuel plant power system. So, sa step 1 po, yung fuel supply and storage. Yung hydrogen po ay pwedeng i-deliver via truck o pipeline. And ang oxygen naman ay kinukuha rin at itinatago sa local vapor storage. Importante ang storage nito para siguradong tuloy-tuloy na supply ng fuel papunta sa mga fuel cells. Sa step 2 po, hydrogen fuel cell stack. Makikita mo ang tatlong hydrogen FCs or yung fuel cells. Dito, nagaganap ang chemical reactions, yung naghihiwalay ang proton at electrons na pinag-aaralan natin kanina. So, yung resulta ng reaction, electrical DC, lumalabas ang kuryente sa anyo ng direct current. Warm water out bilang byproduct, may lumalabas na mainit na tubig. So, sa power conversion po, DC or AC inverter dahil DC ang gawa sa fuel cells pero electrical grid ay gumagamit ng alternating current. Kailangan dumaan ng kuryente sa inverter para makonvert ito. So, sa grid transformer naman to, pagkatapos maging AC, dadan ito sa transformer para i-step up yung voltage bago i-distribute sa local electrical grid. So, sa manage unit naman po, ito ay magkocontrol ng buong system, binabantayan ito ng supply ng gas, and sa operation ng fuel cells at daloy ng kuryente para laging efficient at safe ang plant. Simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Bakit nga ba tayo naghahanap ng alternative gaya ng hydrogen power plant? Sa totoo lang, ang fuel cells ay may mga benepisyo na hindi kayang maibigay ng mga conventional combustion technologies na ginagamit natin sa ating mga sasakyan at malalaking power plants sa kasalukuyan. Ang pinaka-highlight dito ay pagiging extraordinary efficient ng hydrogen bilang fuel source. Isipin nyo, hydrogen can produce more energy per pound compare sa gasoline. Para sa madaling may visualize, kung meron kang isang sasakyan na may tangke na hydrogen at isang sasakyan naman na may kaparehong laki ng tangke pero gasolina ang laman, mas malayo ang mararating mas malakas ang power ng may lalabas ng hydrogen powered vehicle. Pero hindi lang ito tungkol sa lakas. It's also about being clean. Unlike gasoline engine na nagboboga ng usok, hydrogen fuel cells emit only water. Ibig sabihin, zero carbon dioxide ang emission nito sa point ng operation. Wala ring air pollutant na nagdudulot ng smog
o respiratory health problems na madalas nating problema sa mga lungsod. Plus, dahil dito, wala itong mga piston na nagbabanggaan o combustion na nagaganap sa loob. Napakatahimik ng fuel cells habang tumatakbo. It's a win-win situation for energy efficiency and for our environment. Ngayon, kung ganito pala siya kaganda at kalinis, ba't hindi pa rin ito gamit ng lahat? Bakit hanggang ngayon ay exploration phase pa rin tayo? Ang unang malaking sagabal ay ang hydrogen production. Kahit na hydrogen ang pinaka-abundant na element sa universe, hindi natin ito nakukuha ng pure lang sa paligid. Kailangan itong i-extract. Sa ngayon, halos 95% pa lang ng hydrogen na ginagamit natin ay galing sa proseso ng tinatawag na steam reforming. Dito, pinaghihiwalay ang hydrogen atom mula sa methane. Ang ironya nito ay ang proseso ay hindi lang mahal, kundi naglalabas din ito ng mga greenhouse gases. Kaya sa dulo, ang naka-counteract lang din ang green benefits ng mga hydrogen dahil sa pollution nililikha habang pinoproduce ito. Meron din isa pang paraan para kumuha ng mga hydrogen mula sa tubig sa pamamagitan ng mga electrolysis. Napakalinis nito dahil kuryente lang at tubig ang kailangan. Pero sa kasalukuyan, mahal pa rin ang prosesong ito na ginagamitan ng technology. Ang challenge ngayon ay para sa mga scientists ay kung paano sila ito gagawing mura at accessible gamit ang mga renewable source tulad ng mga solar or wind power natin. Pangatlong point at isa sa pinakamalaking hamon ay usapin sa cost at storage. Unahin natin ang gasto sa paggawa ng mismong fuel cells. Sa kasalukuyan, gumagamit ang mga ito ng platinum, isang pinakamahal at pambihirang metal bilang catalysis. Ito ang dahilan kung bakit ang paggawa ng isang hydrogen unit ay mas mahal sa traditional na engine. Bagamat may mga researchers na naghahanap ng mga alternative na non-platinum, nasa development stage pa rin ang mga ito. Pagdating naman sa storage, may physics problem tayo rito. Ang hydrogen ay may napakahabang energy density. Ibig sabihin, napakagaan niya at kailangan siyang i-compress ng husto para magkasya sa isang tangke. Nangangailangan ito ng mga ultra strong, heavy-duty tanks at high-pressure fueling lines na hindi basta-basta. Sa kasalukuyan, wala naman tayong mainstream system para sa mga distribution at storage na hydrogen fuel. Hindi tulad ng gasoline na may mga stations na tayo kahit saan, ang infrastructure para sa hydrogen ay kailangan pang itayo mula sa simula, kaya naman ito ang mga practical disadvantages na kailangan malampasan bago natin tuluyang masabi ang hydrogen ang power source ng ating kinabukasan. Dito naman sa slide, nakikita natin ang isa sa mga major roadblocks. You see, hydrogen is the smallest molecule in existent to the point na kaya nitong dumaan sa mga gaps o cracks na hindi kanglusulan ng natural gas. Sabi rito, leakage can occur during many steps. Sa production pa lang, sa transportation, hanggang sa mismong storage and usage, at bakit ito big deal? Akala ba natin zero emission siya? Technically, yes. Pag sinudog mo siya, water vapor lang ang discharge. Pero base sa report ng Science Magazine noong June 2003 at supported pa rin ito ng modern research, kapag ang hydrogen gas mismo ay tumakas o nag-leak sa atmosphere bago pa siya magamit, it becomes an indirect greenhouse gas. At para mas maintindihan ng lahat, kapag nag-leak ang hydrogen, nagre-react ito sa mga hydroxyl radical sa atmosphere. Ang tendency na de-delay ang breakdown ng methane at nakaka-contribute sa thinning ng ating ozone layer. Imagine, ang goal natin is to save the planet but using clean energy, pero kung magkakaroon naman tayo ng widespread leaks, baka mas mapabilis pa natin ang global warming sa ibang paraan.
ito yung dahilan kung bakit napaka-stricto ng standard pagdating sa mga seeding ng mga hydrogen tanks at pipeline network sa atin. Ngayon, alam na natin yung mga challenges gaya ng leakage. Baka isipin nyo wala na bang pag-asa ang hydrogen? Well, actually, research and engineer are already making big moves. Dito sa slide, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-exciting na update sa field na ito, ang Long Ridge Energy Generation Project sa United States. Itong project na ito ay tinuturing na first of its kind sa US. Imagine, isa itong massive facility na may capacity na 485 megawatts. Ang location nito ay medyo iconic din. Dati itong aluminum smelter site na pangpang ng Ohio River na nirepurpose nila para maging isang cutting-edge power plant. Ang pinaka-cool na part dito is facility is equipment to run on a mix. Hindi siya biglang hydrogen agad. Gagamit muna sila ng combination ng natural gas and carbon-free hydrogen. Sa initial stage, ang gagawin nila, specifically using General Electric H-class gas turbine, ay magbo-burn muna sila ng fuel blend na may 5% hydrogen. Alam ko parang malitang pakinggan yung 5%, pero in the world of power generation, napakalaking stepping stone yan. Testing phase pa lang ito para makita kung paano mag-behave ng turbines hardware under actual load kapag may halong hydrogen. Pero hindi sila titigil sa 5% lang. According to the plan, within the next decade, ang goal ay transition it into 100% green hydrogen. Paano nila gagawin yun? Gagamit sila ng tinatawag na electrolysis machines. Basically, gagamit sila ng excess renewable energy para paghiwaling yung water molecules into hydrogen and oxygen. Kapag nagawa niyan, yung power plant ay magiging fully carbon-free na talaga. Kumbaga, it serves as a blueprint para future ng energy transition natin. So, si Long Ridge ang nagpapatunay na possible ng hybrid transition. Pero hindi lang sila ang player sa game na ito. Meron din pang mas malalaking project na ginagawa sa kabilang panig naman ng mundo. Moving sa ating next example ng break thoughts, kung kanina nasa US tayo, ngayon naman lumipad tayo sa French Guiana. Dito natin makikita ang isa pang world first approach. Ito yung project ng Siemens Energy. At ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking green hydrogen power plants na ginagawa sa mundo bilang parts ng isang unique base load solar project. Itong facility na ito ay nagkakahalaga ng around 170 million. Imagine that the investment. At ang nakaka-amaze dito, matatagpuan siya sa isang remote part ng French Guiana. Ang goal ng Siemens Energy dito ay mag-provide ng stable na kuryente, 10 megawatts during the day at 3 megawatts naman pagsapit ng gabi. Ngayon, mapapatanong kayo, paano nila gagawin stable yung power? Solar energy yung ang main source nila. Dito napapasok yung galing ng engineer. Ito yung project na ito is a unique base load renewable project. Nagsasama-sama nila ang iba't ibang component para maging seamless ang power delivery. Heto ang breakdown. Meron silang 50 megawatts of the solar panel. Ito yung main energy harvester. Gagamit sila ng 16 megawatt machine for electrolysis. Yung kuryente mula sa araw gagamitan para mag-split ng water para magagawa ng hydrogen. At para sa storage, meron silang 20 megawatts or 38 megawatts per hour of battery. So, bakit ito tinawag na base load? Kasi, as we know, solar power intermittent nawawala pag gabi o pag maulap. Pero dahil sa system na ito, yung excess energy mula sa solar panel sa umaga ay ni-store sa batteries at ginagawang hydrogen. Kapag wala ng araw, ang fuel cell naman ang gagana gamit ang storage hydrogen para tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng kuryente. This is a massive step para ma-prove na ang renewable energy combination with hydrogen ay kayang maging reliable 24/7 kahit sa mga malalayong lugar. This just goes to show na
Kahit may mga challenges tayo gaya ng leak at high cost, the technology is rapidly evolving mula sa 5% blend sa Ohio hanggang sa full hybrid system dito sa French Guiana. Kitang-kita natin na ang hydrogen power plant ay hindi lang concept, it slowly become a reality. And that concludes our report on hydrogen power plants.